Matapos ang 10 taon ng paghihirap sa kaharian ng kawalan. Sa wakas ay nagtagumpay si Goku na maabot ang ginintoang instinct. Ang antas na higit pa sa lahat ng hari at nakumpleto ang pagsubok sa misteryosong babae. Isang yugto na lamang ang natitira, ang panghuli at pinakamahirap, ang ganap na kalayaan sa pag-iisip, ang susi sa pagtakas sa kawalan at paghihiganti. Kasabay nito sa daigdig. Yumanig ang kalangitan sa sigaw ni Gohan at sumabog ang kanyang matagal nang hinihintay na kapangyarihan. Ultra Instinct. Natigilan ang kanyang mga kaibigan at nagalit ang mga God of Destruction. Matapos maghintay ng 10 mahabang taon para sa pagkakataong ito. Ang kanilang plano na sirain ang daigdig ay naging usapin na lamang ng panahon. Sa kaharian ng kawalan, nararamdaman na ngayon ni Goku ang lahat ng nangyayari sa labas. Mag-ingat. Anumang pag-iisip tungkol sa labas ng mundo ay maaaring magkulong sa iyo dito magpakailanman. Dapat kang tumuon lamang sa iyong sarili at sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Nagulat na sabi ni Goku. Paano naman ang hitsura ko? Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito? Itinaas ng misteryosong babae ang kanyang kamay at marahang sinabi. Lilinisin muna kita. Hindi angkop ang kapangyarihan mo sa bugbog na anyo na ito. Nasunog ang balat mo, sira-sira ang damit mo. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Goku. Nagbago ang anyo nito at naging isang maharlika na malaanghel na pigyera, nagniningning sa banal na enerhiya. Ngayon ay ganap ng handa, kapwa sa pisikal at mental na aspeto, para sa pangwakas na pagsubok. Tumingin si Goku nang may pagkamangha at magalang na nagsalita. Hindi pa rin kita lubos na kilala, ngunit tinatrato mo ako na parang matagal na tayong magkakilala. Ano ang ibig sabihin ng mga damit na ito? Ngumiti siya at sumagot. Ang mga kasuotang ito ay sumasalamin sa iyong antas ng kapangyarihan. Ang lakas na malapit na mag-angat sa iyo sa kaharian ng mga anghel. Kung ibinigay ko lang sa iyo ang mga ito bago ka magbago, ang bigat ng mga ito ay maaaring nabasag na ang iyong mga buto. Lalong nalito si Goku at nagtanong. Anong ibig mong sabihin sa anghel? Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniwan ang tanong na walang sagot. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay na parang sinisimulan ang huling yugto, at bumulong. Mag-ingat ka na huwag masyadong mag-isip. Mapanganib ang nangyayari sa labas. Nakamit mo na ang kakayahang madama ang iyong pamilya, ngunit huwag mo silang pagtuunan ng pansin ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata at hayaang dumaloy ng dahan-dahan ang aking kapangyarihan sa iyong katawan. Kung ibubuhos ko ito ng sabay-sabay, sasabog ang iyong katawan. Natigilan si Goku, nagsimula niyang mapagtanto ang lawak ng kanyang sakripisyo. Na ang ipinagkakaloob niya sa kanya ay hindi lamang pagsasanay, kundi isang kapangyarihang higit sa imahinasyon. Samantala, sa daigdig, pagkatapos humupa ang pagsabog. Nanatiling matatag si Gohan, isinasabuhay ang Ultra Instinct sa isang kakaibang paraan. Hindi makapaniwala sina Krillin at Piccolo sa kanilang nakita. Napagtanto nila na ang antas ni Gohan ay hindi kopya ng kapangyarihan ni Goku o ni Goten. Ito ay isang bagay na kakaiba, bago, at lubos na kanya. Nagulat ang mga God of Destruction, nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Napangisi si Belmod. Akala namin ay madali ito, ngunit tila nagsisimula na ang tunay na kasiyahan ngayon. Buong kumpiyansang sinabi ni Ketela. Ako na ang bahala dito. Bumaba siya sa Earth, hinamon si Gohan. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Binalaan siya ni Champa. Mag-ingat ka. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Naharap ni Biras ang ganoong klase ng tao at natalo. Gayunpaman, kinutya siya ni Ketela sa paniniwalang si Gohan ay hindi banta. Nanatiling tahimik si Gohan, dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang kalaban. Naglunsad ng pag-atake si Ketela. Parang hindi gumagalaw si Gohan. Napuno ng alikabok ang lugar. Nang mawala ang alikabok, nakatayo si Gohan sa likod ni Ketela, hindi maintindihan ang kanyang bilis na nag-iwan sa kanyang kalaban at sa mga Diyos sa labis na pagkabigla. Nagpatuloy si Gohan sa paglalakad patungo sa mga God of Destruction, hindi pinansin si Ketela ng lubusan. Sa galit, umatake si Ketela sa matinding galit na nagdulot ng isang malakas na pagsabog.
Natakot ang kanyang mga kaibigan na nasaktan si Gohan. Ngunit nang mawala ang alikabok, nakatayo ng tuwid si Gohan habang si Ketela ay nakahandusay sa lupa. Napagtanto ng lahat na tinapos ni Gohan ang labanan gamit ang isang kamay. Paano? Paano naabot ng lintik na batang iyon ang ganoong antas? Si Gohan ay lumakad pasulong ng may hindi matitinag na kumpiyansa. Ang mga Diyos ay hindi mapakali, ngunit kinutya sila ni Belmod. Relax lang. Si Ketela ay isang hangal. Ang pinakamahina sa atin. Pagkatapos ay lumingon siya at malamig na sinabi, Gin, Liquor. Magsaya tayo kasama ang maliit na daga na ito. Sabay-sabay na bumaba ang tatlo, nakatayo sa harap ni Gohan. Nag-charge sila ng kanilang nagkakaisang kapangyarihan. Nanginig ang lupa, ang langit ay kumikislap ng marahas na enerhiya, at ang pagkawasak ay tila hindi maiiwasan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Gohan, hindi natinag. Tingnan natin kung ano ang kaya mo, insekto. Ang pagsabog na ito ay wawasak sa iyong mahalagang maliit na planeta. Ang tatlo ay nagpakawala ng isang napakalaking daluyong ng enerhiya. Ang pagsabog ay niyanig ang planeta na naglipol sa lahat ng bagay sa malapit. Ngunit nang mawala ang alikabok, si Gohan ay nakatayong hindi nagalaw, ganap na kalmado. Hindi nakapagsalita ang kanyang mga kaibigan. Ngunit napansin ni Dende ang isang transparent at kumikinang na harang na nakapalibot sa kanila na parang isang hindi nakikitang shield. Bumulong si Krillin sa pagkamangha. Ano ito? Sino ang gumawa niyan? Kumunot ang noo ni Piccolo. Imposible. Hindi yan ang kanyang enerhiya. Pero paano? Tiningnan ni Gohan ang kanyang mga kaibigan, nagtataka sa kanilang pagkabigla. Hindi nakapagsalita si Belmod, bumubulong sa kanyang sarili. Paano? Paano niya narating ang antas na ito? At saan nagmula ang harang? Sino ang nagpoprotekta sa kanila? Napuno ng tensyon ang hangin. Pagkatapos, sa malayong lugar, sa isang tahimik at nakakatakot na lugar sa ilalim ng nanginginig na kalangitan. Dalawang misteryosong pigyera ang lumitaw, pinapanood ang kaguluhang iniwan ng sagupaan sa pagitan ni Gohan at ng mga Diyos. Nakatago ang kanilang mga katangian, ngunit ang kanilang napakalawak na aura ay nagpanginig sa hangin mismo. Itinaas ng isa ang kanyang kamay at isang kakaibang asul na enerhiya ang umikot dito. Sinabi ng kanyang kasama na may malalim at umaalingaw na boses. Kaya't sa wakas ay nagpasya kang lumipat pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Malamig na sumagot ang isa. Oo, wala nang lugar para sa pagkaantala. Tatlong bagay lang ang mahalaga sa akin sa mundong ito. Ang aking pamilya, ang planetang ito, at ang taong dahilan kung bakit ka naging kung sino ka ngayon. Alam ko kung sino ang ibig mong sabihin. Siya ang dahilan kung bakit ka naging kung ano ka ngayon. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang katawan ni Goku, at bumulong siya sa sarili. Ang enerhiyang iyon. Nararamdaman ko ito mula sa malayo. Pamilyar, ngunit nagbago. Parang ito ay ganap na nagbago. Sino sila? Tumigil ka, Goku. Nasa kritikal na yugto ka. Ang pagkalunod sa pag-iisip ay sisira sa lahat ng iyong nakamit. Bahagyang ngumiti si Goku at bumulong. Sandali lang, Gohan. Pakiusap, ikaw na ang bayani ngayon. Magtutuon ako ng pansin at pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa isang malawak na celestial palace na matayog sa lahat ng universe sa loob ng dakilang bulwagan ng hari, nagtipon ang priest kasama ang lahat ng kanyang mga anghel. Ang mukha ng kanyang mga anak ay magalang, hindi nangangahas na tumingin sa kanya. Sa likod nila ay nakatayo ang mga Kaioshin mula sa bawat universe na mukhang hindi mapakali at natatakot. Dahan-dahang itinaas ng Grand Priest ang kanyang kamay, pagkatapos ay nagsalita sa isang mabigat na boses. Tinawag ko kayo ngayon dahil tayo ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago sa sistema ng mga universe. Ang nangyari sa ikapitong universe ay hindi aksidente, ito ay isang kaguluhan sa sagradong balanse. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa mas matalas at mas matigas na tono. Ang mga God of Destruction pagkatapos ng pagkamatay ni Beerus ay natatakot na ngayon sa parehong kapalaran, at hangad nilang ibalik ang karangalang na dungisan ng kahihiyang iyon. Sa makatuwid, binigyan ko sila ng opisyal na pahintulot na linisin ang ikapitong universe simula sa planetang Earth. Nanginig ang mga Kaioshin nang mabanggit ang Earth.
Ang presensya ninyo rito, mga Kaioshin, ay hindi isang karangalan kundi isang pag-iingat. Upang walang sinuman sa inyo ang mamatay at ang isang God of Destruction ay magwakas sa kanya, tulad ng nangyari kay Beerus. Tulad ng nangyari sa inyo, aking mga anghel. Walang sinuman sa inyo ang makikialam sa kung ano ang malapit ng mangyari. Ito ang aking utos, at ito ang aking bagong batas. Dadalisayin ko mismo ang ikapitong universe, at pipili ako ng isang bagong God of Destruction para dito, at isa pang anghel pagkatapos bawiin ang pangangalaga ni Whis matapos niyang lumampas sa kanyang mga hangganan. Nanigas ang mga mukha ng mga anghel. Walang nagsalita. Ngunit may iba pang iniisip si Vados. Nagsalita siya sa sarili sa mahinang boses na walang nakarinig. Gohan, naniniwala ako sa iyo. Kaya kita tinuruan na malampasan ang iyong mga limitasyon, protektahan ang ikapitong universe para sa kapakanan ng aking kapatid na si Whis. Sa daigdig, tumaas ang tensyon habang pinapanatili ni Gohan ang kanyang kahinahunan. Nagsimula siyang sumulong patungo sa kanila ng mabagal at matatag na mga hakbang. Sumigaw si Belmod sa matinding galit. Ano pang hinihintay nyo? Liquor, Gin. Patayin nyo na siya ngayon. Kasabay nito, sumugod ang dalawa ng may nakakagulat na bilis, kapwa tinutukan si Gohan mula sa magkabilang direksyon. Iniunat ni Gohan ang kanyang mga kamay ng sabay, hinarang ang mga ito gamit ang magkabilang palad, hinawakan ang kanilang mga kamao, at pinigilan ang kanilang mga pag-atake na parang tumigil ang oras. Pagkatapos ay sinabi niya ng may kumpiyansa, "Hindi na ako magpapakita sa inyo ng awa mula ngayon." Nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw na tumagos sa abot tanaw. Sinubukan ni Liquor at Gin na umatras, ngunit ang pagkakahawak ni Gohan ay parang bakal. Sigaw ni Liquor sa takot. Belmod, gumawa ka ng paraan. Ngunit hindi nabigyan ng oras si Belmod para makialam dahil sa sumunod na sandali ay nasaksihan ang isang napakalaking pagsabog. Sumabog ang mga ito sa pagitan ng mga kamay ni Gohan sa isang vortex ng liwanag at enerhiya. Tapos na sila. Hindi makapaniwala ang mga magkakaibigang nakamasid mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Belmod sa takot na hindi niya naranasan simula ng maging God of Destruction. Sa sandaling iyon, itinuro ni Gohan ang kanyang daliri at sinabi sa boses na parang kulog. Ikaw ang target ngayon. Wala ka ng lugar na matatakbuhan. Nawala si Gohan sa kanyang kinaroroonan. Isang nakakasilaw na kislap lamang ang nakita at sumugod siya kay Belmod nang may bilis na higit pa sa liwanag mismo. Nanginig ang daigdig na parang tinamaan ng isang bulalakaw sa langit. Nahulog si Belmod sa mga kamay ni Gohan na hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga at sinuntok siya ng malakas. Nagsalita si Gohan sa malalim at mapanghamak na tono. Ito ba ang tinatawag na God of Destruction? Pinapahiya niya si Belmod sa harap ng lahat. Lahat ng naruroon ay natigilan sa hindi makapaniwala, hindi maintindihan na ito pa rin ang Gohan na kilala nila noon. Sa sandaling iyon, pinanood ni Champa ang pangyayari, at nang mapagtanto niya ang nangyayari, isang alaala ang lumitaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumulong sa nanginginig na boses. Hindi. Hindi maaari. Ang batang ito, inuulit niya ang kasaysayan. Ganito mismo ang nangyari kay Beerus. Napabuntong hininga si Belmod, nakaangat ang ulo, nanginginig ang mga mata sa galit at kahihiyan. Ako, isang God of Destruction, ay napahiya ng ganito sa harap ng lahat. Sinira mo ang aking pride, bata. Tama na. Muling yumanig ang lupa, at nagsimulang magbago ang kanyang katawan sa harap ng lahat. Nakatayo si Gohan nang hindi gumagalaw, kalmado, ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi kumpiyansa at paghamak. Lumapit si Belmod na may mabibigat na hakbang, bawat isa ay yumayanig sa hangin, isang mabangis na ngiti ang pumipilit sa kanyang galit at pangit na mukha. Umungol siya. Ngayon ay makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng destroyer na iyong pinangahasan na labanan. Biglang, sumugod si Belmod na parang isang palaso, nagpakawala ng walang humpay na sunod-sunod na mga suntok na mas mabilis kaysa sa nakikita. Sa gitna ng nagliliyab na labanan, si Gohan ay inihagis pabalik ng isang napakalaking puwersa, bumagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang mga paghahabol ng hininga sa lahat ng dako. Sumigaw si Krillin sa gulat. Nahulog si Gohan. Sa malayo, pinanood ng Grand Priest ang larangan ng digmaan ng may malamig na ngiti, bumubulong sa sarili ng may kasiyahan.
Nagtagumpay ang aking hiling. Nabura na ang alaala ni Goku. Hindi na ito muling kukwestiyonin ni Zeno.